Yun mga ka-D1 campers, punta tayo ngayon ng ng Ignition X. So ano ba yung Ignition X? So dun tayo magpapa-change oil, tsaka magpapa-dialysis ng ATF netong CRB natin. So kasi nung kinuha to, hindi ko na alam kung kailan siya pinalitan ng ATF, kasi hindi rin alam nung pinagkunan ko kung kailan siya nakapagpalit na ng ATF. So ngayon, para malaman natin ang makondisyon talaga yung sasakyan, kasi syempre pundar na namin to ni Mrs. Amin na to dahil nasa akin na rin yung papel nito at sa akin na nakapangalan to. Kaya ingatan na natin, di ba? Kasi ito na yung kung saan kami nakakarating, nakakapunta, di ba? Itong sasakyan na to. Kaya yun, dun tayo ngayon. Punta tayo ng Ignition X. So mga campers, nandito tayo sa Ignition X Auto Service Expert. Ayan. Dito lang yan sa Camias. Lapit lang, kaya kayong mga taga Quezon City, ang dami nilang ginagawa. Ayan, dito tayo ngayon sa Camias Road. Dito sa may Ignition X. Tingnan natin yung sasakyan. Tingnan natin. Ito ko pala si Sir Jerry. Yan. So, explain niya sa atin kung ano yung mga dapat na i-check na ngayon. Ayan. Si Jerry! Kanina sir, check natin yung mga ilaw, yung windshield, tsaka wiper, tsaka horn. Lahat naman sila sir, okay naman sila ngayon. Tapos yung bago yung check natin. Ngayon, dahil schedule na ng all change si sir, 83 ka na, inano ko na siya sir, for schedule na siya. Check na rin natin yung langis, kailangan na rin natin ng engine flashing. Tapos yung transmission niyo sir, stall sir niya okay pa naman. Yung kulang dialysis niyo sir, 83 na rin kasi kay sir. So dapat na Dapat pa-schedule na rin po kayo ngayon ng So ibababa lahat yun yung kulang ito. May ginagamit po tayo na machine na pang coolant dialysis po yun sir. Okay. Ngayon, ang nangyayari po dun, habang umaandar po yung makina, tapos yung machine din po gumagana. Magpapalit siya. Opo. Ano siya, hinihigop ng machine yung luma, tapos pinapalitan ng bago. Ang kagandahan dun sir, umaandar yung makina, tapos bago natin ano yun sir, dapat yung thermostat natin dito sa makina nakabukas na, nakakuha niya na yung tamang temperature niya para bumukas siya. Yun. Kaya nalilinis yung buong dumi, nalilinis sir sa makina, tsaka sa radiator, buong loob. Nalilinis. Sige, pag titignan ko rin yung quotation kung magkano kasama siya. Sige. Yung preno mo, makapal pa naman po siya. Okay. Kaya ililinisin lang natin para tas ipapantay natin pag pina-replace mo po. Okay, sige. Sa mga bushing naman, wala naman tayong problema. Maayos pa. Tsaka dito Yung sa shock, steering, okay pa naman. Okay pa naman po siya. Okay. Wala naman siyang tagas, pati yung stop link natin sir. Yung sa likod kaya, kasi medyo kinakargahan ko yan nagka-car camping ako Opo. Check natin Ito kasi yung likod ng mga spring ko, yung shock, kasi sa sobrang bigat kinakargahan ko siya. So pa-check natin yung Sir Jerry. Para alam natin kung ano yung mga susunod na palit. At least dito, general check-up na nila. Ayan. So kinakargaan natin yan ng mga pang camping natin, mga camping gear. Sir, sa base na nakita ko sir, wala pa namang problema sa mga Okay pagkinalan pa. mo sir. Oo. Kahit itong natin, stop bar bushing, tsaka stop link, tsaka shocks, okay pa siya sir. Okay. Tsaka brake clean na rin sir, lilinisin na rin. Lilinisin na rin nila. Kasama naman na yung sir sa package sa Yun ang kagandaan kasi dito kapag sa package nila na PMS, brake cleaning, scanning, diagnose na para malaman mo. antibacterial. Ayun, antibacterial. Talagang ma-general check-up nila lahat yun. So papa-IDF na rin natin. Ayan, si Sir Jer yung umawak ng natin. Ayan, thank you sir Name mo sir? Akin destroy po. Okay, destroy daw. Yan. So yung brake pad natin. Makapal pa sir, no? Makapal pa So makapal pa.
So lilinisin nila yan. Buti ka mo, nasisilip nila na walang problema yung mga stabilizer link ko, yung mga ball joint bushing, okay pa naman, nakita nila. Tapos lilinisin nila yan. Magandaan yan, talaga lilinisin nila. Halos bago pa sa diyan. Yes sir. So walang pag-aalinlangan kahit saan ka pumunta, kahit in-North Loop pa yan. Kasi lilinisin nila yan. Mini spray sila, lalagyan ng panibagong grasa. Yan, kaya dito, actually napapanood ko na to sa mga vlog, sa mga karamihan, mga artista na nagpapagawa dito. Kasi syempre, isipin mo, sasakyan mo na yan, di ba? Pundar na namin to ng asawa ko. Literal na sa amin ano. Kaya wala naman tayong dapat isipin kasi nga dinadala na namin yan sa mga malalayong lugar eh. 'Di ba? Ba't ka pa magdadalawang isip sa maintenance ng sasakyan mo? Kung alam mo naman yun ang mas makakabuti, di ba? So, kaya na yung CRV. Then, inangat na nila. So, kagandahan dito, chinek na nila yung mga pang-ilalim, yung bushing, stabilizer, chinek na nila yun. Mga ball joints, so okay pa naman. Ang nakita lang nila dito is yung pinaka-rotor disc. Medyo, na siya, medyo nakuka. Pero okay pa naman yun. Parang i-replace pa tawag ko. Yan ang kagandahan dito sa Ignition X. Kamyas lang to. Kaya kayo mga may sasakyan kung saan-saan dito. Yan. Kung magpapadialysis kayo, magpapa-change oil kayo, yun, dito nyo lang dalhin. Eh syempre tayo kung saan-saan naman natin kasi dinadala yung sasakyan, di ba? Na, alam niyo naman pag nagka-car-camping tayo. Kagandahan kasi dito, napaka-honesto nila. Di ba? Napaka-honest nila kasi bakit? Hindi ko sinabi yung leak ng transmission eh. Pero sa lang yun, sa may ATF, sila nakakita. Pero buti sinabi nila na doon lang yung sa bungad, hindi yung pinaka-transmission talaga ibababa. Napalitan dati, nagpalit na kami ng Honda IDSi namin. So yung langis, papalit tayo ng langis. Tignan natin yung langis. Tignan natin gano'n kadami. Actually, 3,000 pa lang tinatakbo pero nasa 7 months na eh. Ayan, 7 months na yun. Parang itim na rin siya, no? Itim na rin siya. Sa 7 months yan, o 8 months. Yan, ganyan yung kulay. So, magpapalit tayo ng mobile. Maganda daw yun. Fully synthetic din. Fully synthetic yun, Sir Jeff, no? Yes sir. Fully synthetic yun. 10,000 kilometer. Ganun din, 10,000 kilometers. Sa 6 months din daw, kailangan magpalit na. Kasi may mauunang 10,000 or yung 6 months, no? Para kung talagang gusto mo ma-maintain yung sasakyan. So, ayan, nakaangat na siya. Tapos, ito dialysis yung sa ATF para sigurado na rin na kahit saan tayo pumunta, sigurado na maayos yung sasakyan. Yun, ganito pala mangyayari dyan, no? Isip ko, bakit dialysis? Syempre, first time. Although may automatic kami na Mirage, pero hindi pa naman kasi na ATF dialysis yun. Ganito pala mangyayari. Ito pala yung machine yung pang dialysis ng mga automatic na sasakyan. So ito yung ATF DW-1 Genuine na pang Honda yan. Yan talaga yung isasalin dito sa loob ng makina. So ang mangyayari pala dyan, itong machine na to, ihigupin lahat ng dumi na luma na ATF galing sa makina, ihigupin ng machine na yan. Tapos tsaka magkakarga ng bago. Kaya pala dialysis. Una kasi iniisip ko sa tao, dialysis, di ba? Ganun din pala, papasok siya sa machine. Pasensya na kasi nga first time akong nagka-automatic kasi yung mga dating sasakyan ko, yung mga ESI ko, yung mga
mga LXI ko na Honda dati. Kasi gusto ko manual eh, syempre. Racing, di ba? Mahilig ako sa racing kuno. Kaya lahat ng kinuha ko dati manual. Tapos ngayon yung Mirage namin, hindi pa naman kasi yun ay ATF dahil bago pa yun. So ganun ang mangyayari pala dito. Ito kasi second na namin to nakuha. 80,000 na yung mileage, pero kagandahan, halos bago pa talaga lahat yan. Lahat ng mga pangilalim bago, lahat ng gulong bago, brake pad bago. Ngayon ko lang din nalaman, pero sabi nga sa amin ni Boss Nog, yun, shout out sa Boss Nog, na nung kinuha namin to, talagang maganda talaga siya. Kaya talagang sabi ni Boss Nog sa akin na, oh sige, kunin mo na yan, okay yan. Kaya ngayon ko lang rin nalaman, at least dito lahat chinek nila lahat na okay talaga siya. So panalo talaga nung kinuha namin to. Ngayon dito natin makikita pa yan kung ano ilalabas sa sira kapag ka inano natin yan, pina-scan. Mamaya libre naman kasama yun sa package yun, kaya mamaya antabayanan natin mga ka-D1 campers. Let's go. So yan, sinasalin nila yung 8 liters na ATF genuine yan, pang Honda ATF DW-1 lalagay dyan para ipasok doon. Tapos lahat ng mga dumi na luma ihigupin na itong machine na to pang dialysis. Ayan, kaya talagang as in bago. Ito yung pinang change oil natin, Mobil US brand daw yan, sabi niya. Fully synthetic 5W30 yung lapot niya. Ayan, ayun ang dalawa. So isang ihigop, isang papasok. Habang ginagawa yon, nag-change gear para malinis talaga yung buong loob ng sa gearbox nun. So ayan yung pan-dialysis. So merong isa doon, yung sa kanan, yun yung bago. Ito yung luma na galing makina. So alternate lang yan, higop, pasok dun sa makina. Tapos siniship niya para bumukas yung clutch lining para mahigop lahat ng dumi na galing dun sa makina. So kung titignan mo, ito yung bago. Ayan yung bago. Kasi ngayon medyo luminaw-linaw na nga itong luma. Kanina sobrang dumi niya. Magpapantay daw yan dapat na ganito. Ayan yung bago. Ayan. Ito kasi yung luma. Ayan, use and new. Pero kanina sobrang itim yan. Pero halos konti na lang pumapantay na siya. Ayan siya. Yan eh. Ayan, halos nagpantay na yung kulay nila ng bago at ng luma. Kanina sobrang itim na ito. Pero ngayon, halos nagsisame na sila ng kulay. Ibig sabihin, lahat ng mga luma nandito sa may kabilang galon. Hinigop yun. Tapos, ito bago ipapasok nila yun doon. Ngayon, patay na sila. Halos parehas na sila. Ibig sabihin, okay na yun. So, ayan yung pang antibacterial ng Bactoser. So, bukas yung aircon niya. Lahat nung papasok ng antibacterial, igupin ng aircon. Tapos palabas, magsa-cycle siya doon. Yeah. Kaya bawal daw kung may pagkain ka doon. Doon na makakain na kasi may chemical na. Pero antibacterial na. Yeah. Tapos ihigupin ng aircon niya. Bactoser. Para at least amoy fresh na yung aircon, diba? Ayan ang usok na siya. Kaya lakasan ng usok. Yan, nagayman yan yung loob. Kaya nag-circulate yan kasi yung sa aircon. Bubuga talaga. So yan, i-scan siya ngayon. Diyan natin makikita, i-diagnose ni Sir Jer kung ano yung lalabas na sira, yung possible na problema. Pero bis naman dito sa panel niya, wala naman nakailaw. So Kasi, kaya maganda kasi wala nakailaw. Kaya ibig sabihin, so yung mga siya, indicator okay naman, sir, no? good sign siya. Ngayon, para i-double check natin, tingnan natin yung performance niya dito sa makina kung legit ba talaga na Sige. wala talaga siyang problem. The diagnose natin.
nagsa-search na siya kung ano yung possible na Ayan, dito yung red light data. Tapos dito tayo sa red fault code. okay. Kapag may fault, may mababasa siya. Pero kapag Okay. wala siyang mababasa. Ibig sabihin good siya. Dito tayo sa Honda. Mga Honda. model, okay. Sinelect lang kung anong model ng sasakyan. No fault code. Ibig sabihin wala siyang problema. Okay. Ngayon, dito tayo sa manual. Kasi auto to. Okay. Ito naman tayo manual. Honda, hanapin natin yung Honda. Honda. Ayan. Ito naman manual siya. I-indicate mo talaga lahat ng ano niya, CRV, anong year siya. Okay. Kung anong modelo talaga. 16 ganun. pin tayo. Okay. Japan tayo. Japan kasi yan, Honda. Yan, i-scan uli siya. So kanina, wala pa naman din nakitang problem. Yun naman kasi ang importante dyan sa pag diniagnose yan. Health support. Okay naman. I-scan lang siya. Ito, good sign na yan kasi no fault code na. Okay. Sa engine system mo, sa automatic transmission, kaka sa ABS, wala siyang nakitang problema. Ibig sabihin, good siya. Ayan, goods daw yan. Ngayon, hintayin natin mag 100%. Pag may pula dyan, ibig sabihin may problema. Yun yung magiging error, no? Oo, may nakalagay siya. So yun, may nakita yung isa sa gauge system, yung find fault code 1, pero hindi lumabas siya sa gauge panel. Pero titignan pa natin kung ano yung kailangan mag 100% dyan makikita talaga yan. Pinasa ng scanner, sir, marami siyang pinanggagalingan. Pero, ang pinaka pinupoint niya, sir, yung airbag mo, sir. Airbag lang. Opo. Parang Ang nakalagay dito, sir, ano siya, part siya ng airbag, sir. Kung pwede mo siyang palitan, required na repair or replacement, sabi niya. Kasi Okay. sabi, failed SRS module, especially on 2012 o 2016 CRB model. Yan. So yun lang naman. Apo. Pero, pwede din siyang battery issue. Kung mahina lang daw, o kaya, Sa mismong baterya ko. gano'n. Kaya, can trigger communication error between modules, o kaya wiring, connector, o troubleshooting, sir. Sa airbag yan, no? Oh, yun. Sa airbag yung in-explain ni sir na nakitang Sir, error. ang Isa lang yun. Ang gagawin dito, sir, Oo. kung gusto mo talagang tanggalin to, sir, iyan natin siya. Ito, troubleshoot natin siya, sir. Hahanapin natin kung saan ba talaga nanggagaling to, kung bakit tumilaw siya. Ngayon, kung pwede natin siya i-clear, pagka-clear natin, tapos i-rescan natin, kung lalabas pa rin siya. Okay. Ngayon, pag hindi siya lumabas, pwede mo siyang obserbahan. Pag hindi na Tapos, siya lumabas. Ngayon, kapag, kunyari, nagpa-PMs ka ulit, kasi Scan ulit. lang naman, Oo. scan. Pag lumabas, dun, kung decide ka sir, kung gusto mo mapatay. Okay. Pero ito lang. So hindi naman big issue yung yun. Kasi meron ka pa naman, tapos, wala naman nakailaw dito. Parang lost connection lang siya, no? Pwede siya mahina ang battery. Ano yung Contact. nakalagay yun nga? Yung garage control module loss, communication with SRS unit. Yun nga, tama nga. Lost communication. Parang lost contact lang ng wiring niya siguro. Kaya i-clear niya. Ganun. At least, goods naman. Di ba? Sa madalit salita, Yan, sir. walang Normal problema. naman na lahat. Ayan, normal. Ayan yung resulta ng lahat. Ayan. So, normal siya. Ayan. Hindi lang makita. Ayan, normal lahat siya. Ayan. So, yun, test drive namin ngayon ni Sir Jeff. So, dun lumabas dun sa diagnose natin. Isa lang ang error sa gauge system niya. Ano daw ba yung connection nun? Possible sa airbag. No? O either i-replace or may connection na natatanggal, ganun. Pero hindi naman siya naka-apekto sa makina. Yun naman ang importante doon, yung sa makina eh. 'Di ba? At least yung sa gauge panel lang niya nawawala yung connection doon kasi sinearch niya eh. Yung sa airbag nga possible. Ang pinaka worst na pwede mangyari doon is mawalan ka lang ng busina. Pero wala siyang epekto sa makina. Ibig sabihin 100% goods na goods yung makina natin. So pero pag ipapa-troubleshoot ko sa kanya yan para makita natin kung ano talaga yun. Pero yun yung nakita niyan yung sa ano lang, sa airbag lang. So ano na tayo, test drive tayo. So ayan, test drive ni Sir Jer yung sasakyan natin.
kagandahan dito. Kailangan ma-test drive talaga siya. Siyempre kung smooth pa talaga yung shifting, kung ano yung magiging problem, so all goods na. Si Sir. Dito tayo sa Kamias. Hanapin niyo lang si Sir Jerry. Lapit lang dito sa atin. Katuna lang. So, tatas ng si Katuna. Pasok ka na ng Kamias Road. Test drive natin. Pero yung engine okay naman yan, sir, no? Ship. Ganda din dapat nag-ship. Oo. Kukunin natin yung mga ship niya. Hindi pa lumalabas yung bitek eh. Makikita mo sisipa yan pag lumabas yung bitek. Iba yung tunog. Nag-iiba, gigigil yung tunog kapag lumabas yung pinakang bitek na. Mas tayo dito kulang tayo. Ibig sabihin, kinulang sa kinulang sa buwelo. Pero kagandahan dito, isi-ship siya. Tapos malakas yung power. Ibig sabihin, goods yung ginawa natin. Yung sipa kasi ito, once na lalo na pag nandun kami sa pumunta kami ng Quezon, Pangasinan, yan. Napakaganda to kapag sumipa yung bitek to, lalo na gusto mong umovertake. Hindi ko bibitinin na itong CR bin to. Once na sumipa yun, talagang iwan ko. Sumasabay ito sa mga mga malalaking SUV. Kung mga pang lang, pang hakutan lang, pang hatakan lang yan. Yan, thank you kay Sir Jerry yan, sa pag-assist natin. Siya lahat halos kumilos, tapos may mga assistant lang siya. Magpapusid na tayo ng payment. Sir, thank you very much, sir. Sir Rudy. So, tinest drive. Ayaw pumutok ng bitek kasi masyadong maiksi yung maiksi yung pagitan ng pagbuwelo. Kaya bayad na tayo. Kaya kaganda dito. Alright, yun mga ka-D1 campers, no? Finally, na-diagnose na siya. All goods naman siya sa tutuusin. Okay na okay, walang lumabas na kahit anong error sa engine. Pero may isa lang. Yung isa na yun is napaka minor. Nawawala yung connection niya sa airbag. Although importante kasi syempre airbag yan eh. Pero hindi naman ibig sabihin na magmamalfunction yung airbag. May connection doon na parang naglo-loss, no, doon sa lumabas doon sa SRS yata. I-search namin eh. Yun nga, yung connection lang, nag-error lang siya dun sa sensor. Pero hindi naman ibig sabihin hindi gagana yung airbag. Pero syempre ayaw naman natin yung magamit. Pero lahat naman yun, goods naman. Napakaganda ng shifting ng makina. Actually nung tinest namin kanina, din ride test namin, ayaw lang sumipa nung VTEC kasi syempre sobrang iksi ng sumisipa tong VTEC na to kapag naglulong talaga yung medyo long range talaga yung yung vuelo mo, no? Doon sisipa yung VTEC. Pero at least nagulat nga sila, bago lahat. Bago yung mga pang-ilalim, bago yung gulong, bago yung preno, tapos lahat, yung ball joint bushing, stabilizer link. Sabi nila all goods. Ito yung di tulad nung kahapon pinasok na si RB doon, ang dami daw sira nung mga pang-ilalim. Syempre siguro dahil lang may-ari nga nito, it's taga Malacanang, no, nabili natin. Goods naman siya. Tapos yun, the rest napakaganda. Ayan, sa madalit salita, maganda yung resulta ng diagnose, no? Error lang nung sa gauge nung SRS na about dun sa airbag. Pero gagana siya. Pero wag naman sana. 'Di ba ang hirap naman mapagana mo yung airbag. Yung sensor lang naman sira. So, yun lang. All goods na dito sa Ignition X, no? Kung gusto nyo magpa-change oil, gusto nyo magpa-ATF, dialysis, punta kayo dito sa may Kamias Road lang. So, kita-kits tayo guys. Thank you sa pagsaservisyo ng mga staff nila. Maganda, mababait. Talagang i-explain nila sa'yo na ito sir, ganito po, ganyan, ganyan po. So, thumbs up dun sa Ignition X. Thank you very much sa inyo mga tropa dyan, mga ka-D1 campers. So, yun. Kung gusto nyo pumunta rito, punta lang kayo dito.
Thank you very much.